Hinamak ng aroganteng staff ang probinsyana dahil nakapambahay lang ito sa mall. Pero napahiya siya dahil ito pala ang may-ari ng buong mall. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Probinsyanang May Ibubuga. Sa isang malawak na taniman ng mais at palay sa probinsya, tahimik at masayang namumuhay ang pamilya ni Althea. Ang kanilang lugar ay napapaligiran ng luntiang mga pananim at preskong hangin. Kaya't halos lahat ng mga tao roon ay nakikibagay sa payak pero masaganang buhay. Kahit simple ang kanilang pamumuhay, alam ng mga tao na may kaya ang pamilya ni Althea. Bukod sa malalawak nilang lupain, mayroon din silang negosyo sa agrikultura na pinagkukunan ng malaking kita. Anak, Althea, tapos ka na bang mag-check ng mga documents ng benta sa palay? Tanong ng kanyang ina habang abala sa pagluluto sa kanilang kusina. Opo mama, naayos ko na lahat. Isasauli ko po mamaya kay papa. Sagot ni Althea habang nililinis ang lamesa. Bagamat nagtapos ng kursong business management sa Maynila, piniling manirahan ni Althea sa probinsya para tumulong sa negosyo ng kanilang pamilya. Hindi siya mahilig mag-ayos. Mas gusto niyang suot ang paboritong t-shirt at lumang shorts habang abala sa mga gawain. Di na mahalaga kung anong suot ko, basta magawa ko ng maayos ang trabaho. Madalas niyang sambitin kapag tinutokso siya ng mga kaibigan tungkol sa kanyang simpleng itsura. Alam mo, Althea, sayang ang ganda mo. Kung mag-aayos ka lang siguradong maraming magkakagusto sa'yo. Biro ng pinsan niyang si Lucy. Pero natatawa na lamang si Althea. Hindi ko naman kailangan ng maraming magkakagusto. Ang mahalaga, komportable ako. Isang araw, bumisita sa kanilang taniman si Mang Ricardo, ang kanilang tagapamahala. Althea, kailangan nating mag-usap tungkol sa bagong batch ng ani. May ilang problema sa pagdi-deliver eh. Sige po, Mang Ricardo. Puntahan na lang natin si Papa para maayos natin agad. Sagot niya ng may ngiti. Kahit abala, palaging kalmado si Althea. Habang naglalakad papunta sa warehouse, napansin ni Mang Ricardo ang pagiging masinop ni Althea. Iba ka talaga, Althea. Napakababa ng tingin mo sa sarili mo pero ang dami mong nagagawa. Basta ho para sa pamilya, Mang Ricardo. Gagawin ko ho ang lahat. Sagot niya nang may pagpapakumbaba. Sa kabila ng pagiging simple, may taglay na talino si Althea na humahanga ang marami. Sa bawat desisyon sa negosyo, siguradong maayos at wais ang kanyang plano. Kaya natin to, Papa. Pag-aaralan ko pong bagong paraan para mas mapabilis ang delivery. Sabi niya nang makausap ang ama. Habang tumatagal, hindi lang ang pamilya niya ang nakakakita ng kanyang dedikasyon, kundi pati na rin ang mga trabahador sa kanilang taniman. Kung lahat ng amo katulad ni Althea, siguro mas magiging masaya ang lahat ng manggagawa, no? Sabi ng isa sa mga trabahador. Isang gabi habang nagkakape ang buong pamilya sa ilalim ng bituin, napangiti si Althea habang pinagmamasdan ng taniman. Salamat sa Diyos, Mama, Papa. Masaya ako na dito ko napiling tumira at tumulong. Althea, anak, sagot ng kanyang ina. Proud kami sa'yo, hindi lang dahil matalino ka kundi dahil napakabuti mong tao. Sa simpleng pamumuhay ni Althea, makikita na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ganda. Ganda ng anyo o dami ng ari-arian.
kundi kung sa paano niya pinahahalagahan ng pamilya, mga tao sa paligid at ang sariling kaligayahan. Isang maaraw na umaga, nagtipon-tipon ang pamilya ni Althea sa kanilang sala para pag-usapan ang balak na pagpunta sa Maynila. Matagal-tagal na rin tayong di nakakapasyal sa Maynila, sabi ng kanyang ama habang umiinom ng kape. Tumango ang kanyang ina at ngumiti. Oo nga, maganda sigurong magbakasyon tayo dun. Marami na raw pagbabago ayon kay Tia Rosa. Napatingin si Althea sa kanila at agad na nasabik. Naku ma, totoo yan. Palagi nga akong kinukulit ng mga friends ko eh. Kailan daw ako pupunta ng Manila at miss na raw nila ako. Oo nga anak, medyo nakakamiss na nga ang Maynila no? Kinabukasan maaga silang umalis sakay ng kanilang van. Habang nasa biyahe, masaya ang pamilya ni Althea. Ma, pa, siguradong mag-e-enjoy tayo sa Manila. Tagal ko na rin di nakakapunta ulit dun eh. Siguro ngayon puno na ng malalaking gusali ang buong Maynila. Oo nga anak, siguradong magugulat ka. Hindi na to katulad nung huli tayong pumunta dun. Halos hindi mapakali si Althea sa upuan niya habang iniisip ang lahat ng maaari niyang makita sa lungsod. Ang tagal ko pong hindi nakabalik doon, baka hindi ko na makilala ang mga lugar, sabi niya habang nakatanaw sa bintana. Pagdating nila sa Maynila, agad na tumambad kay Althea ang tanawin ng matataas na gusali at makukulay na billboard. Wow! Ang laki na po ng pagbabago dito, sabi niya habang nakatingala. Namangha siya sa dami ng tao na naglalakad sa kalsada at ang dami ng sasakyan na nag-uunahan. Ganito na palang Maynila ngayon, sabi niya habang hindi maalis ang tingin sa paligid. Oo anak, pero tandaan mo kahit anong makita mo rito, huwag mong kalimutan kung sino ka. Kinagabihan, nagpasya silang maglakad-lakad sa paligid. Napuno ng mga ilaw ang lansangan. At para kay Althea, parang mga bituin ito sa lupa. Ang ganda po ng mga ilaw, parang Pasko. Sabi niya habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Habang naglalakad, napansin din niya ang mga bagong restaurant at tindahan na hindi niya nakita noon. Grabe po! Ang dami na pwedeng puntahan dito. Dagdag niya. Totoo yan, anak. Sagot ng kanyang ama. Pero wag kang masyadong magpapasilaw sa ganda ng mga bagay. Mas mahalaga pa rin ang ugali, ha? Kinabukasan, dinala ng kanyang mga magulang si Althea sa isang parke sa gitna ng lungsod. Marami silang nakitang tao. Mga bata na naglalaro, magkasintahan na naglalakad at mga pamilya na nagpipiknik. Medyo masaya na ngayon dito kaysa sa dati, sabi ni Althea habang kinakain ang binili nilang sorbetes. Nakakita siya ng mga batang naglalaro ng bula at tumawa siya. Pa, tignan mo yung mga bata oh, saya-saya nila kahit yan lang nilalaro nila. Oo nga eh, buti nga at may mga bata pang ganyan. Alam mo naman ang mga bata ngayon, puro gadgets na, sabi ng kanyang ama. Habang tumatagal ang bakasyon nila, napansin ni Althea na kahit maraming magagandang bagay sa Maynila, may mga tao pa ring nahihirapan. Ma, bakit po kaya may mga tao pa ring natutulog sa gilid ng kalsada? Tanong niya isang gabi habang naglalakad sila pauwi. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang ulo. Anak, hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon sa buhay. Kaya nga mahalaga na marunong tayong magpasalamat sa kung anong meron tayo. Napaisip si Althea at tumango. Tama ka nga ma, sana balang araw ay kahit papano makatulong din tayo sa kanila. Pagbalik nila sa kanilang bahay sa Maynila, nagpaalam si Althea na maglalakad-lakad mag-isa sa kanilang lugar. Habang naglalakad, napansin niyang isang batang lalaki na nagtitinda ng sampagita. Nilapitan niya ito
at binili lahat ng tinda ng bata. "Ate, maraming salamat po," sabi ng bata na halos hindi maluha sa tuwa. Napangiti si Althea. "Walang anuman, ingat ka palagi ha," sabi niya bago umalis. Nang gabing iyon, ibinahagi niya sa kanyang mga magulang ang nangyari. "Masarap pala sa pakiramdam ang makatulong pa," sabi niya. Sa kabila ng lahat ng kanyang nakita at naranasan, nanatili si Althea na mapagkumbaba. Hindi niya inisip na ipagyabang ang kanilang estado sa buhay. "Mas maganda po pala kung simple lang tayo pero masaya," sabi niya habang nag-uusap sila ng kanyang ina. "Tama ka anak, ang tunay na kasiyahan ay hindi nakabase sa kung anong meron tayo, kundi sa kung paano natin pinapahalagahan ang mga tao sa paligid natin." Kinabukasan, maagang nagising si Althea dahil sa ingay ng kanyang alarm clock at wala siyang balak lumabas ng bahay para sa araw na iyon. Dahil gusto lang niyang magpahinga at mag-relax. Nagdesisyon siyang mag-scroll sa social media habang nakapadyama at hindi pa naliligo. Pero bago pa man siya makapag-umpisa, pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang nanay. "Althea, samahan mo kami ni Papa mo mamaya ah. Kakain tayo sa paborito nating restaurant sa mall," sabi ng kanyang ina na may malaking ngiti sa muka. "Ha? Hindi pa nga ako naliligo ma. Tsaka wala naman akong planong lumabas," sagot ni Althea habang pilit na iniwasan ang tingin ng kanyang ina. "Pwede bang bukas na lang? Pagod ako eh." Pero hindi nagpapigil ang kanyang nanay. "Ay nako, hindi na tayo pwede bukas. Ngayon lang may oras ang papa mo. O sige na anak, magbihis ka na," sagot nito habang tinutulak siya papunta sa banyo. Lumabas si Althea sa kwarto pero hindi para maligo. Naglakad siya papunta sa sala kung saan naroon ang kanyang tatay na abala sa panonood ng TV. "Pa, kailangan ba talagang sumama? Di naman importante, di ba?" tanong niya habang hinihintay ang sagot ng kanyang tatay. Pero gaya ng inaasahan niya, napakaikli ng sagot nito. "Oo anak, gusto namin ng mama mo na kasama ka. Gusto lang namin magkasama tayong tatlo. Ngayon na, magbihis ka na." Napabuntong hininga si Althea habang bumalik sa kwarto. Napilitan siyang magbihis ng simpleng pambahay dahil wala na siyang oras para pumili ng damit. "Bahala na, di naman siguro kailangang bonggang itsura ko," bulong niya sa sarili habang nag-aayos ng buhok. Paglabas niya ng kwarto, sinalubong siya ng kanyang ina na nagbigay pa ng komento. "Ang simple mo naman manamit, Althea, baka sabihin nila hindi ka namin pinapaganda." Ayoko nga sana sumama," sagot ni Althea habang nakasimangot. Habang nasa biyahe sila papunta sa mall, tahimik lang si Althea sa sasakyan. Abala ang kanyang tatay sa pagmamaneho. Habang ang nanay naman niya ay masayang nagkukwento tungkol sa mga plano nila sa Pasko. "Magpapagawa tayo ng bagong Christmas tree this year. Gusto ko maganda, Althea. Tulungan mo akong maghanap mamaya ng mga dekorasyon, ha?" sabi ng kanyang nanay. "Tingnan na lang natin kung may magustuhan ako." Matipid na sagot ni Althea na halatang hindi interesado. Pagdating nila sa mall, agad silang dumiretso sa paborito nilang restaurant. Habang naghihintay ng pagkain, nagtanong ang tatay niya. "Althea, kumusta ng negosyo natin? Tumataas naman ba ang kita?" Nagkibit balikat lang si Althea at sinabing, "Okay naman po pa, medyo busy lang." Tumango ang tatay niya at ngumiti. "Basta huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa amin kung kailangan mo ha," dagdag pa nito. Habang kumakain, napansin ni Althea na masayang-masaya ang kanyang mga magulang. Tila hindi alintana ang kanyang malamig na pakikitungo.
Althea, tikman mo tong order natin. Siguradong magugustuhan mo. Sabi ng kanyang nanay habang nilalagyan ng plato niya ng pagkain. Salamat po. Sagot niya kahit medyo pilit. Pero sa totoo lang, masarap ang pagkain kaya't napansin niyang unti-unti nang nagiging komportable sa kanilang hapunan. Pagkatapos kumain, niyaya siya ng kanyang nanay na mag-ikot sa mall. Maghanap tayo ng dekorasyon, Althea. Ikaw nang pumili. Masiglang sabi nito habang hinihila ang kamay niya. Sige na nga ma, pero mabilis lang ha. Sagot niya. Habang naglalakad, naramdaman niya ang saya ng kanyang mga magulang na tila nawawala kapag nasa bahay sila. Napaisip siya na baka nga tama ang desisyon niyang sumama. Nang matapos silang mag-shopping, bumalik sila sa sasakyan na may dalang ilang shopping bags. Ang saya natin ngayon hindi ba? Tanong ng kanyang tatay habang nagmamaneho pa uwi. Ngumiti si Althea at tumango. Oo nga po pa. Salamat ma, pa. Sagot niya. Kahit hindi niya aminin ng diretsyo, natuwa siya na nakasama niya ang kanyang mga magulang. Habang nag-iikot sa mall, masaya si Althea na kasama ang kanyang mga magulang. Subalit bigla siyang nagpaalam na papunta muna siya sa restroom. Ma, sandali lang po ako, mag-CR lang ako. Sabi niya sabay lakad papalayo. Habang pabalik na siya, napansin niyang isang store ng damit na dati niyang paboritong pasyalan noong madalas pa siyang bumili ng mga bagong damit. Hindi niya napigilang huminto at tingnan ang magagandang display sa harap ng store. Napangiti siya nang makitang makukulay na mga damit at agad pumasok upang magmasid. Sa loob ng store, namangha si Althea sa mga bagong disenyo ng mga damit. Bagamat nakapambahay lamang siya, naisip niyang okay lang naman tumingin-tingin. Ang gaganda ng mga damit dito, parang gusto ko tuloy bumili. Sabi niya sa sarili habang palingalinga sa paligid. Ngunit may kaunting kaba rin siya dahil ramdam niyang naiibang tingin ng ibang mga tao sa tindahan. Pinilit na lang niyang hindi ito pansinin at nagpatuloy sa pagtingin. Isang dress na kulay peach na may magandang detalye ang kumuha ng atensyon ni Althea. Ganda nito, parang bagay sa akin. Bulong niya. Dahan-dahan niyang inabot ang dress para hawakan ang tela nito. Pero bago pa man niya ito mahawakan, isang staff ang biglang sumulpot sa tabi niya. Miss, huwag mo nang hawakan yan, sabi ng babae sa mataray na boses. Napatingin si Althea sa staff na seryoso ang mukha. Nagulat siya sa tono ng babae. Nagpatuloy sa pagsasalita ang staff. Halatang may bahid ng pangmamalit. Mukha namang hindi mo kayang bili ng mga damit na to. Mahal ang mga yan at sa totoo lang hindi bagay sa'yo. Dagdag pa nito habang sinisipat si Althea mula ulo hanggang paa. Nanatiling nakatayo si Althea. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Namula ang kanyang pisngi sa hiya pero pilit niyang pinantiling kalmado ang sarili. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ni Althea. Pilit na pinipigilang manginig ang kanyang boses. Kasi naman, tingnan mo ang suot mo. Hindi ka bagay sa mga damit namin. Sayang lang ang oras mo dito. Napayuko si Althea, pero sa loob-loob niya ay nanggagalit na siya. Napatingin ang ilang mga customers sa nangyayari. Isang ginang ang lumapit upang tingnan kung ano ang ingay. Iya, okay ka lang ba? Tanong nito kay Althea na halata ang pagkabahala. Napailing si Althea at ngumiti ng pilit. Opo ma'am, okay lang po ako. Sagot niya ng mahina. Ngunit sa kabila ng kanyang sagot, kitang-kita ang kanyang mga mata ang pagkadismaya.
Hindi na nakatiis ang ginang at hinarap ang staff. Iha, hindi tama ang ugali mo. Bakit mo naman ginaganyan ang mga customer? Trabaho mo dapat na mag-alok at mag-asikaso, hindi ang manghusga. Sabi ng ginang sa seryosong tono. Napaiya ang staff at napailing na lamang. Pero halata pa rin sa mukha nito ang pagkairita. Habang patuloy ang pagtatalo ng staff at ni Althea, narinig ng manager ng store ang maingay na usapan. Hindi nito napigilan ng sarili at agad na lumapit para alamin ang nangyayari. Excuse me, anong nangyayari dito? Tanong ng manager na halatang nagtataka at gustong malaman ang sitwasyon. Napatingin naman ang staff sa kanya at mabilis na nagsumbong. Ma'am, itong babaeng to, gustong hawakan yung mga mamahaling dress natin. Tingnan nyo naman po. Mukhang di naman kayang bilhin niya yun. Gusto lang atang magpunas. Sinisita ko lang naman po siya. Itinaas pa ng staff ang kilay, parang gustong ipakita na tama ang kanyang sinasabi. Hindi kaagad nakapagsalita ang manager. Tiningnan niya muna si Althea mula ulo hanggang paa, pero imbis na magalit o sumang-ayon sa staff, biglang nag-iba ang ekspresyon nito. Napansin nito kung sino ang kaharap niya. Napatigil ito sandali bago tumuwid ang tindig at agad nang umiti ng malapad. Ma'am Althea, nandito po pala kayo. Bati ng manager na puno ng respeto at tuwa. Ang tono nito ay parang bumati sa isang kilalang personalidad o espesyal na panauhin. Nagulat ang staff sa narinig. Ma'am? Tanong nito habang nakatingin ng may halong pagtataka sa manager. Hindi niya maintindihan kung bakit parang espesyal ang turing nito kay Althea. Samantalang si Althea naman ay nanatiling kalmado pero kita ang kunot sa kanyang noo. Ma'am, dagdag pa ng manager. Pasensya na po kung gano'n na lang po ang trato sa inyo ng staff po natin. Hindi niya po kasi alam na kayo pong may-ari ng mall na to. Malinaw na may mataas na respeto ito sa babaeng nasa harap niya. Ikaw ang manager dito? Tanong ni Althea. Diretsahan ngunit walang galit sa boses. Tumango naman ng manager at nagmadaling sumagot. Opo ma'am, ako po ang manager ng branch na to. Lumingali nga ito, parang nahihiya sa nangyari. Pasensya na po kung hindi namin kayo naasikaso ng maayos. Kailangan ko po bang palitan ng staff na nakausap nyo? Tanong nito sabay sulyap sa staff na halatang kinakabahan na. Ang staff ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ma'am, siya po ang may-ari nitong mall? Ma'am, siya po ba? Tanong nito sa manager pero narinig din ito ni Althea. Hindi na nakapagpigil ang manager at tumingin ito ng seryoso sa staff. Ito si Ma'am Althea. Siyang may-ari ng buong mall na to kung saan tayo nagtatrabaho. Pagkarinig ng staff sa sinabi, namutla ito at hindi alam ang gagawin. Napalunok ito ng laway at tumayo ng diretsyo. Parang sundalong biglang nagulat. Pasensya na po Ma'am Althea. Hindi ko po kayo nakilala. Pasensya na po talaga. Dagdag pa nito, na ngayon ay pawis na pawis sa kaba. Napailing si Althea habang nakatingin sa staff. Hindi ko kailangan ng sorry. Ang kailangan ko ay respeto para sa lahat ng pumapasok dito. Kilala mo man o hindi. Malamig niyang sagot. Napayuko na lang ang staff at hindi na muling nakapagsalita. Ang manager naman ay nataranta at agad na sinubukang ayusin ang sitwasyon. Ma'am Althea, hindi na po ito mauulit. Sisiguraduhin ko pong magiging maayos ang serbisyo namin sa lahat ng customers. Pangako nito. Tumango si Althea pero halata sa kanyang muka na hindi siya lubos na nasiyahan. Sana nga.
Maikli niyang tugon bago tumingin sa mga bags sa display. Humingi agad ng tawad ang manager kay Althea. Ma'am Althea, pasensya na po sa inasal ng aming staff. Hindi namin kinukonsente ang ganitong klase ng ugali sa aming tindahan. Mangyaring hayaan niyo po kaming aksyonan to agad. Tumango si Althea at sinabing, hindi ko matatanggap na ang sarili kong tindahan ay may empleyadong hindi marunong magbigay galang sa mga customer. Kung ganito ang asal nyo, masisira ang reputasyon ng ating negosyo. Humarap ang manager sa staff at seryosong sinabi, hindi namin kailangan ng empleyado na bastos sa customer. Simula ngayon, hindi ka na bahagi ng store na to. Napaiyak ang staff at nagmamakaawa. Ma'am, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na kayo palang may-ari. Hindi ko na po uulitin. Hindi mo dapat hinuhusga ng isang tao base lang sa itsura niya. Hindi mo alam kung sinong kaharap mo. Sana ay matutunan mo ang leksyon mula rito. Bilang pagpapakita ng kanyang integridad, muling hinarap ni Althea ang manager at sinabing, pagbuti niyo pang mga training niyo sa mga staff. Ayokong mangyari to ulit, lalo na sa ibang customer. Siguraduhin niyo na lahat ng pumapasok sa store na to ay matuturing na mahalaga. Ano man ang kanilang suot o anyo. Tumango ang manager at nangakong aayusin ang lahat. Sorry po ulit, Ma'am Althea. Habang abala ang manager sa pagsusulat, napatingin ulit si Althea sa staff na natiling tahimik sa gilid. At ikaw, kung gusto mong manatili sa trabaho mo, magpakita ka ng respeto sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga mukhang mayaman. Opo, ma'am. Pasensya na po ulit. Mahina nitong sagot. Tumango si Althea at nagpatuloy sa pagtingin ng mga items. Matapos makausap ang manager, iniwan ni Althea ang store nang hindi na muling lumingon. Sisiguraduhin ko na masusuri ko pa rin kayo kung paano kayo magtrabaho dito. Pagkaalis niya, napabuntong hiningang manager at staff. Ngayon alam mo na kung bakit kailangan nating tratuhin ng maayos ang lahat ng customers. Sabi ng manager sa staff. Tumango na lang ang staff at puno ng pagsisisi at takot na baka hindi na siya magtagal pa sa trabaho. Naging usap-usapan ang nangyari sa loob ng mall na pagmamay-ari ni Althea. Marami ang nagulat at napatanong kung paano nagawa ng isang simpleng babae na husgahan at maliitin ng isang staff sa store ng mga dress. Wala ni isa sa mga empleyado at customer ang nakalata na siya mismong namamahala ng buong mall. Laging ganito ang estilo ni Althea tuwing bumibisita siya sa kanyang mall. Gusto niyang obserbahan ang kalagayan ng kanyang negosyo nang hindi agad natutukoy kung sino siya. Sa kabila ng hindi magandang asal, ang pinakita ng staff ay bumawi naman ng manager. Nagpakita ito ng kabaitan kay Althea. Sinunod niya ang lahat ng gusto nito at ginaguide pa siya sa mga dress na tinitingnan niya. Bilang pagpapakita ng pasasalamat sa magandang serbisyo ng manager, nagdesisyon si Althea na bilhin ang damit na kanyang nagustuhan. Ipinakita ng manager ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Siya mismo ang nag-asikaso ng pagbabalot at pag-abot ng damit kay Althea. Habang nangyayari ito, napansin ng ibang mga empleyado at ilang customer ang kakaibang kilos ng manager. Kadalasan, bihira nitong ginagawa ang ganoong klase ng atensyon. Nang ibigay na ang bayad ni Althea, nagpasalamat siya sa manager. Hindi nito mapigilan ang paghanga sa kababaang loob ni Althea. Hindi man niya alam noong una na ang simpleng babaeng kausap niya ay ang may-ari ng mall. Ramdam niya ang kakaibang aura ng tao sa harap niya. Salamat po sa pagpili at sa pag-unawa. Wika ng manager na may kasamang ngiti. Habang naglalakad si Althea, hinabol siya ng staff at nagsorry ulit sa kanya. Ma'am, pasensya na po kung hindi magandang naging trato sa inyo kanina.
ang sabi ng staff. Sabay yuko. Ngumiti na lamang si Althea at sinabing, walang problema. Ang mahalaga ay nakita ko kung paano sinisikap na maitamang pagkakamali. At yan ang mahalaga. Sana hindi na ito mauulit dahil hindi talaga siya magandang tingnan, iasal. Pinuri niya ang ginawa ng staff at sinabing iyon ang klase ng serbisyo na hinahangad niya para sa kanyang mall. Matapos ang nangyari, mabilis na kumalat ang balita sa buong mall. Marami ang napahanga, hindi lamang dahil sa posisyon ni Althea kundi sa kanyang ugali. Napagtanto nila na kahit mataas ang estado sa buhay ni Althea, nanatili siyang mapagkumbaba at mabait. Umalis si Althea nang nakangiti, dala ang damit na kanyang binili. Naiwan ang mga empleyado at manager na masaya. Hindi dahil kung sino siya, kundi dahil sa kanyang natutunan mula sa pangyayaring iyon. Iyon ang araw na hindi nila malilimutan. Dahil natutunan nilang higit sa pera at posisyon, ang kababaang loob ang tunay na yaman. Habang naglalakad si Althea pabalik sa restaurant kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang, pilit niyang itinatago ang lungkot sa kanyang mukha. Iniisip niya pa rin ang nangyari sa tindahan ng mga damit kung saan hinusgahan at minaliit siya ng staff dahil sa kanyang simpleng itsura. Pero kahit masakit ang nangyari, pinilit niyang maging kalmado at ngumiti. Pagdating niya sa restaurant, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Nak, ba't ang tagal mo? Ayos ka lang ba? Napatingin si Althea sa kanyang ina at ama na parehong nag-aalala. Pagkagaling ko po kasi sa CRA, napadaan ako sa store ng mga dress. Tapos, may nakita akong magandang dress, ma. Gusto ko sanang bilhin. Kaso, ma-attitude yung staff eh. Sagot niya nang may pilit ng ngiti. Pero hindi niya maitago ang lungkot sa kanyang boses. Napansin nito ng kanyang ama. Anong ma-attitude? Bakit? Anong ginawa niya? Tanong nito habang pinupunasan ng kanyang salamin. Alam ni Althea na hindi siya makakalusot sa tanong na iyon kaya napabuntong hininga siya bago magsalita. May konting hindi magandang nangyari po sa tindahan. Simula niya. Ano? Anong hindi maganda? May gumawa ba ng masama sa'yo? Tanong ng kanyang ama. Bakas ang galit at pag-aalala sa kanyang muka. Si Althea naman ay nag-aalinlangan bago ipaliwanag ang nangyari. Yung staff po kasi, hinusgahan ako sa base sa itsura ko. Hindi niya ako pinansin at parang iniisip niyang wala akong pambili ng damit. Biglang tumayo ang ama ni Althea. Halatang galit. Anong klaseng asal yun? Hindi tama yan. Babalikan natin sila at kakausapin ko ang manager nila. Pa, wag na po, ayos na po ang lahat, hindi na po kailangang palakihin. Pero anak, mali yung ginawa nila. Hindi tama na tratuhin ka ng ganun. Ikaw ang may-ari ng mall na to tapos babastusin ka lang? Sagot ng kanyang ama habang ang ina niya ay tahimik lang na nakikinig. Alam ko po pa, pero hindi naman po natin mababago ang isip ng ibang tao. Ang mahalaga, okay na po. Maayos ko na po. Naayos ko na po ang lahat pa. Tsaka humingi na naman po ng sorry ang staff. Kaya okay na po yun. Napangiti ang kanyang ina sa sagot niya. Tama ang anak natin. Hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa atin. Pero ang importante ay kung paano tayo magre-react. Napakaganda ng ugali mo, Althea. Pero hindi pa rin mapigilan ng kanyang ama na mag-alala. Kung ganun ang trato nila sa'yo, hindi tayo dapat nananahimik lang. Pero kung ayaw mo talagang balikan, susundin ko ang desisyon mo. Salamat po pa. Ang mahalaga po, andito kayo para sa akin. Habang nagpatuloy ang kanilang hapunan, ramdam ni Althea ang suporta ng kanyang pamilya. Kahit na hindi magandang nangyari sa mall na pagmamay-ari niya. Naisip niyang maswerte pa rin siya
na may mga magulang na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Napangiti siya ng tunay habang iniisip na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang mga taong laging nariyan para sa'yo. Mag-isang nakaupo si Althea sa hardin ng kanyang bahay. Tinitingnan niyang malawak na damuhan at ang mga bulaklak na parang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Pero sa kabila ng ganda ng tanawin, hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa nangyari sa mall na siya mismo ang nagmamay-ari. Sa simpleng suot niyang t-shirt at maong, hinusgahan siya ng ilang empleyado. Parang minamaliit at hindi binibigyan ng pansin. Paano nila nagawa yun? Tanong niya sa sarili habang iniisip ang mapanghusgang tingin na ibinato sa kanya. Naalala niyang sinabi ng isa sa mga tauhan. Mukhang hindi naman siya makakabili. Sayang lang ang oras natin para sa kanya. Napabuntong hininga siya. Naisip niyang kung ibang tao ang nasa sitwasyon niya, maaaring masaktan o mawala ng kumpiyansa. Dumating ang kanyang ina. Dala ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak. Sabi nito sabay lapag ng tasa sa maliit na mesa. Tumingin si Althea sa ina. Halatang may dinaramdam. Ma, bakit ganun? Bakit ang bilis husgahan ng mga tao base lang sa panlabas na anyo? Ngumiti ang kanyang ina at tinapik ang balikat niya. Althea, matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi nasusukat ang tao sa damit na suot niya. Ang mahalaga ay ang asal at ugali. Hindi mo kailangang patunayan ng sarili mo sa iba dahil lang sa ayos mo. Naalala niyang mga panahon noong bata pa siya. Madalas sabihin ng ina ang mga aral na ito. Pero ma, kung hindi nila alam na ako ang may-ari, parang wala silang respeto. Paano na lang ibang customers na ganito rin ang suot? Hindi ba nila deserve ang tamang pagtrato kahit sino pa sila? Tama ka dyan, anak. Yan ang dapat mong baguhin sa sistema ng negosyo mo. Napaisip si Althea. Marahil ay naging abala siya sa pagpapalago ng kanyang negosyo kaya hindi niya napansin ang ugali ng ilan sa kanyang tauhan. Ma, siguro panahon na para tingnan ko ang mga empleyado ko ng mas malapitan. Baka nakakalimutan nila kung paano rumispeto sa ibang tao. Sabi niya ng may determinasyon. Naisip niyang magsasagawa ng bigla ang meeting sa mall para makausap ang mga empleyado. Gusto niyang iparating sa kanila na ang respeto ay dapat ibigay sa lahat, mayaman man o mahirap. Nakasuot man ng magara o simpleng damit. Alam niyang mahalaga ito hindi lamang para sa imahe ng negosyo, kundi para sa tamang asal bilang tao. Althea, huwag mong kakalimutan, sabi ng kanyang ina. Kahit gaano pa man kayaman o kataas ang narating, manatili kang mapagkumbaba ha. Huwag mong hayaan ang yaman mong magdikta kung paano ka makitungo sa iba. Tumango si Althea at naramdaman niyang bumalik ang lakas ng loob niya. Nang sumunod na araw, pumunta si Althea sa mall suot ang parehong simpleng damit. Sa pagkakataong ito, hindi para husgahan kundi para personal na kausapin ang mga empleyado. Alam kong lahat ay hindi perpekto at nagkakamali. Pero wag nating hayaang pasukin tayo ng ugali nating mapanghusga o mapanlait. At yung asal na yan, wag nating dadalhin dito sa mall, sa trabaho natin, dahil napakalaking epekto nito sa mga customers natin. Sabi niya sa harap ng lahat. Napayuko ang mga tauhang napagtanto ang kanilang pagkakamali. Gusto kong ipailala sa inyo na ang pagrerespeto ay hindi dapat nakabase sa panlabas na anyo ng isang tao. Ang simpleng pakikitungo ng maayos ay malaking bagay para sa lahat. Mula noon naging mas maingat magalang kanyang mga tauhan. Hindi lamang para kay Althea, kundi para sa bawat taong pumapasok sa mall sa kanilang pinaglilingkuran. Si Althea ay isang dedikadong tagapamahala na laging inuuna ang kapakanan ng kanilang negosyo at mga empleyado. Isang araw napansin niyang parang may kakulangan sa paraan ng pagtrato ng ilang staff sa mga customer.
Dahil dito, agad niyang kinausap ang manager ng mall para mag-meeting at pag-usapan kung paano mas mapapabuti ang serbisyo sa kanilang mga kliyente. Sa tingin ko, kailangan nating bigyan ng regular na training ang mga staff, sabi ni Althea sa manager. Mahalaga na matutunan nila ang tamang paraan ng pakikitungo sa mga customer para mas maging maganda ang karanasan ng lahat dito sa mall. Sang-ayon naman ang manager sa suhestyon ni Althea. Tama ka, ma'am. Kung mas magiging magalang at maayos ang serbisyo ng mga tauhan, tiyak na mas magiging masaya ang mga customer. Makakahanap ako ng mga eksperto na maaaring magbigay ng ganitong klaseng training. Matapos ang kanilang usapan, agad nilang inihanda ang mga plano para sa training. Kasama rito ang mga basic customer service skills tulad ng pagiging magalang, maayos na pagsasalita at mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga customer. Bukod sa training, na pag-usapan din nila ang pandagdag ng bagong mga staff upang mas mapabilis ang serbisyo. Kung magdadagdag tayo ng tao, kailangan siguraduhin natin sila ay kwalipikado. Dapat natin silang suriin ng maigi bago sila tanggapin para masiguro nating makakatulong talaga sila sa team, sabi ni Althea. Naghanap sila ng mga aplikanteng may karanasan sa customer service. Ngunit bukas din sila sa pagtanggap ng mga baguhan basta't handa silang matuto. Isinagawa nilang masusing proseso ng screening. Kabilang ang pagsusulit, interview at pag-check ng background ng mga aplikante. Isang araw matapos ang screening, kinausap ni Althea ang isang aplikante. Bakit mo gustong magtrabaho dito? Tanong niya. Gusto ko pong makatulong sa pagpapabuti ng karanasan ng mga customer. Sagot ng aplikante. Handa po akong matuto at ibigay ang lahat ng aking makakaya. Napansin ni Althea ang sinseridad sa sagot ng aplikante kaya tinanggap niya ito. Sa sumunod na linggo, sinimula na nila ang training para sa mga dati at bagong staff. Sa simula, kinakabahan ng ilan sa mga tauhan. Pero kalaunan ay natuwa rin sila dahil marami silang natutunan. Salamat po sa training na to, sabi ng isang staff kay Althea. Ngayon mas alam na namin kung paano ang tamang pagtrato sa mga customer. Ngiti lang ang isinagot ni Althea. Alam niyang hindi natatapos sa training ang kanilang trabaho. Patuloy niyang binabantayan ang kalidad ng serbisyo sa mall upang masigurong lahat ay masaya, mula sa staff hanggang sa mga customer. Sa huli, ang bawat takbang na ginawa nila ay nagdala ng positibong pagbabago sa kanilang lugar. Nagpatuloy ang masayang bakasyon ni Althea sa Manila kasama ang kanyang pamilya. Sa bawat araw na magkasama sila, hindi maikakaila ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng saya, napansin ng kanyang mga magulang ang pagiging responsable ni Althea sa kabila ng mga simpleng abala sa buhay. Nakita nila kung paano niya hawakan ang mga sitwasyon ng mahinahon at maayos. Lagi siyang may solusyon sa bawat problema. At ito ang nagbigay inspirasyon sa kanyang mga magulang. Bukod sa pagre-relax kasamang pamilya, hindi rin nakalimutan ni Althea ang mga responsibilidad sa kanilang negosyo. Isa sa mga negosyo nila ay ang mall, na matagal na niyang hindi natututukan dahil sa iba't ibang gawain. Kaya naman nang magkaroon siya ng oras, siniguro niyang maayos ang lahat doon. Dumalaw siya sa mall at agad na nakipag-usap sa mga staff para kumustahin ang kanilang trabaho. Napansin niyang may mga bahagi pa ng serbisyo ang kanilang kailangang pagbutihin. Kaya't pinangunahan niya ang pagsasanay ng ilan sa kanila pagdating sa tamang pag-aasikaso sa mga customer. Magandang araw po, Ma'am Althea. Bati ng isang staff nang makita siya. Masaya po akong makita kayong bumisita rito. Salamat. Gusto kong siguraduhin na maayos ang lahat dito. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo para mas mapaganda pa natin ang serbisyo.
Ang mahalaga, ipakita natin sa mga customer na mahalaga sila. Wika niya sa isa sa mga session. Ikinatuwa naman ng mga magulang ni Althea ang dedikasyon na pinakita niya. Anak, hindi ka lang basta responsable, napakasigasig mo rin, sabi ng kanyang ina. Nakakabilib ka talaga. Napangiti si Althea sa papuri ng kanyang ina at sinabing, gusto ko lang pong siguraduhin na magiging maayos ang negosyo natin, lalo na't marami tayong pinagkakatiwalaan. Sa bawat araw na nagdaan, naging mas kapansin-pansin ang pagbabago sa mall. Mas naging maayos ang takbo ng operasyon at marami sa mga customer ang napansin ito. Mas maganda na ang serbisyo dito. Masaya kaming bumalik, sabi ng isa sa mga regular na customer. Dahil dito, mas lalong naging masaya si Althea. Alam niyang hindi na sayang ang kanyang panahon at pagod. Ma'am Althea, maraming salamat po sa mga itinuro niyo, sabi ng isa sa mga staff bago siya umalis. Malaking bagay po ang mga natutunan namin. Ngumiti siya at sinabing, walang anuman, tandaan niyo ang tagumpay natin ay nakasalalay sa pagtutulungan natin din, ha? Sa kabila ng pagiging abala, sinigurado ni Althea na may oras pa rin siya para sa kanyang pamilya. Naglaan siya ng gabi para sa simpleng salo-salo kasamang mga magulang at kapatid. Masaya akong makita kayong lahat, wika niya. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong pagbutihin ang ginagawa ko para sa ating lahat. Sa pagtatapos ng bakasyon, hindi lang masaya ang pamilya ni Althea, kundi proud din sa kanya. Hindi siya simpleng babae kundi isang masigasig na leader na hindi natatakot na humarap sa mga hamon. Sa kabila ng lahat ng gawain, nanatili siyang mapagmahal na kapatid at anak. At ito ang tunay na dahilan kung bakit siya iniidolo ng marami kahit siya ay napakasimple. 2 araw na lang at babalik na ako sa probinsya, sabi ni Althea habang kausap ang kanyang mga magulang. Kasalukuyan silang nasa hapagkainan, pinag-uusapan ng mga plano sa pag-uwi nila. Kailangan ko munang tapusin ang mga dapat asikasuhin dito sa negosyo bago tayo umalis, dagdag niya. Tumango ang kanyang ama habang ang kanyang ina naman ay nagpaalala. Huwag ka masyadong magpagod, anak. Kinabukasan, maagang nagpunta si Althea sa opisina ng mall na pagmamay-ari niya. Isa ito sa kanyang mga negosyo na talagang malapit sa kanyang puso. Ipinatawag niyang lahat ng managers mula sa iba't ibang sangay ng kanyang negosyo upang magtipon para sa isang mahalagang meeting. Alam niyang kailangan niyang tiyakin na maayos ang lahat habang wala siya. Habang nagtitipon-tipon ang mga managers sa conference room, pansin ni Althea ang kaba sa ilan sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Bati niya ng may ngiti. Hindi ito tungkol sa problema. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang takbo ng lahat habang nasa probinsya ako. Napangiti rin ang mga managers sa narinig at unti-unting naging mas komportable ang kanilang mga mukha. Sinimulan ni Althea ang meeting sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga plano. Dahil sa pag-uwi ko sa probinsya, kailangan ko kayong pagkatiwalaan ng lubos. Kayo ang magiging matatayng ako dito habang wala ako, ha? Nagkaroon ng maikling katahimikan bago nagsalita si Marco, ang manager ng isa sa mga tindahan. Huwag kang mag-alala, ma'am. Sisiguraduhin namin na maayos ang lahat. Isa-isa nagbigay ng updates ang mga manager tungkol sa kani-kanilang nasasakupan. May nagbahagi ng tungkol sa magandang sales performance. May nagkwento ng bagong ideya para mapalago pang negosyo. At may ilan ding nag-ulat ng mga hamon na kanilang hinahaharap at paano nila ito nalagpasan. Tahimik na nakikinig si Althea ngunit halata ang kasiyahan sa kanyang mga mata.
Nang matapos ang pagbabahagi ng lahat, tumayo si Althea at nagsimula ng magbigay ng mga paalala. Salamat sa inyong dedikasyon. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na mahalaga ang maayos na pakikitungo ng mga staff natin sa mga customers. Bantayan niyo sila at siguraduhin palaging may ngiti sa kanilang mga muka. Habang naglilingkod ha, isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo patuloy na sinusuklian ng mga suporta ng ating mga suki. Napansin ni Althea na ang ilan sa mga managers ay nagkikwentuhan pa kahit tapos na ang meeting. Lumipat siya sa kanila at sinabing, "May gusto pa ba kayong itanong o idagdag?" Sumagot si Janine, ang manager ng restaurant. "Ma'am, paano kung may biglang emergency? Sino ang dapat naming unang kontakin?" Ngumiti si Althea. "Ako pa rin ang tatawagan nyo. Kahit nasa probinsya ako, palaging bukas ang linya ko para sa inyo." Sa pagtatapos ng meeting, nilapitan siya ni Carlos, ang pinakamatagal na manager niya. "Ma'am, napakahusay mong magpatakbo ng negosyo. Sigurado akong magiging maayos pa rin ang lahat kahit wala ko rito." Napangiti si Althea at sinabing, "Maraming salamat, Carlos. Ang tiwala ko sa inyong dahilan kung bakit ko to nagagawa. Kaya sana, huwag niyong bibiguin ang mga customers natin." Bago sila magkahiwa-hiwalay, muling nagsalita si Althea. "Huwag niyong kakalimutan ang mga sinabi ko ha. At kung may problema man, laging magtulungan bilang isang team. Tandaan niyo, hindi lamang ito negosyo. Pamilya rin tayo dito." Puno ng inspirasyon ang mga mukha ng managers habang sila'y nagpaalam. Nang mag-isa na si Althea sa opisina, saglit siyang tumingin sa mga dokumentong iniwan ng kanyang mga managers. Handa na sila. Bulong niya sa sarili. Kaya ko na silang pagkatiwalaan. Bagamat excited siya sa pabalik sa kanyang probinsya, may halong lungkot din dahil sa pansamantalang paglayo sa negosyo. Ngunit sa puso niya, alam niyang nasa mabuting kamay ang lahat. Isang gabi habang malamig ang simoy ng hangin, nakaupo ang mama at papa ni Althea sa beranda. Tila ba ini-enjoy nila ang payapang gabi habang nakatingin sa maliwanag na buwan at kumikislap na bituin. Napansin ito ni Althea at hindi niya napigilang lumapit sa kanila. "Mama, Papa!" Masayang tawag ni Althea habang dahan-dahang nilalapitan ang kanyang mga magulang. Nang makalapit siya, niyakap niya ang dalawa ng mahigpit. Ramdam ang init ng pagmamahal sa kanilang pamilya. Ang mama niya na laging malambing ay hinaplos ang kanyang buhok habang ang papa naman niya ay ngumiti ng malapad. "Ano ba tong bigla ang yakap, anak?" Tanong ng kanyang papa habang tinitingnan siya ng may halong pagtataka at tuwa. Ngumiti si Althea at sinabing, "Wala lang po. Namiss ko lang po kayong dalawa." Nagkatinginan ng mag-asawa at ngumiti. Damang pagmamahal ng kanilang anak. Habang magkayakap pa, biglang naisip ni Althea na magkwento ng nakakatawa. "Alam niyo ba, Mapa, kanina sa kusina, muntik na akong mahulog. Muntik ko nang mahulog ang tasa habang nagtatangalian. Buti na lang, mabilis akong makapag-react." Sabi niya. Natawa na rin ang kanyang mama at papa sa kwento niya. Sumabay na rin ang kanyang mga magulang sa kwentuhan. Nagbiro ang papa niya. "Alam mo ba, anak, nung bata ka pa, muntik ka nang mahulog sa kama dahil mahilig kang gumulong habang natutulog." Tumawa ng malakas si Althea. "Talaga po? Kaya palang dami yung una na nilalagay sa paligid ko noon." "Tama, natumpok mo." Hindi nila napansin ang paglipas ng oras habang patuloy silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Bawat kwento ay may halong alaala ng nakaraan na nagdadala ng saya at init sa kanilang mga puso.
Ang mama ni Althea ay napansin ang kislap sa mga mata ng anak habang nakikinig ito sa kanilang mga kwento. Nang matapos ang tawanan, biglang naging seryoso si Althea. Tiningnan niya ang kanyang mama at papa ng may malalim na pagmamahal. Mama, papa, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Anya, kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magiging ganito kasaya at kaayos ang buhay. Napaluha ang mama niya sa sinabi ni Althea. Anak, lahat ng ginagawa namin ay para sa'yo. Wala kaming ibang hangad kundi ang makita kang masaya at matagumpay. Sagot ng kanyang mama habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Tumango ang papa niya bilang pagsangayon. Totoo yan, anak. Masaya kami na lumaki kang mabait, matulungin at marunong magpasalamat. Kami naman ang dapat magpasalamat dahil binigyan mo kami ng dahilan para maging mas mabuting tao at magulang. Yumakap muli si Althea sa kanyang mga magulang. Sa gabing iyon, hindi lang saya at tawanan ang nanatili sa kanilang veranda, kundi pati na ang malalim na pagmamahalan at pasasalamat sa isa't isa. Ang simpleng gabi ay naging espesyal. Puno ng damdaming hindi malilimutan kailanman. Bago bumalik sa probinsya, muling binisita ni Althea ang mall. Habang naglalakad siya sa loob, napansin niyang maraming tao. Ngunit hindi na siya tulad ng dati na may takot at kaba sa mata. Ang kanyang simpleng kasuotan, isang simpleng damit at tsinelas ay hindi na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pag-aalinlangan. Sa halip, iniisip niya ang mga bagay na natutunan niya sa kanyang mga karanasan sa lungsod. Pumunta siya sa isang tindahan kung saan siya inasikaso ng isang magiliw na manager. Habang nag-uusap sila, nagpasalamat si Althea sa maayos na serbisyo ng manager at sa walang pag-aalinlangan nitong pagtulong sa kanya. Maraming salamat po, sabi ni Althea ng may ngiti. Hindi ko po inaasahan na ganito kayo kaasikaso. Ngumiti ang manager at sumagot. Walang anuman. Lahat tayo ay may karapatan sa magandang serbisyo. Ano man ang ating estado sa buhay. Napansin ni Althea na sa kabila ng lahat ng material na bagay, ang pagiging mabuti at magalang ay higit na mahalaga. Sa mga simpleng pag-uusap tulad nito, natutunan niyang ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong suot o kung anong brand ang ginagamit. Habang naglalakad si Althea palabas ng store, naisip niyang madalas nga tayong nagbabase sa mga panlabas na bagay. Tulad ng mga damit, sapatos o kung gaano tayo kayaman. Ngunit sa oras na iyon, naisip niyang hindi iyon ang tunay na yaman. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang magbigay ng kabutihan at malasakit sa kapwa. Ano man ang ating estado sa buhay. Hindi ko na kailangang magyabang o magpakita para lang magustuhan nila ako. Naisip ni Althea habang tinatanaw ang kalsada. Ang mga bagay na talagang mahalaga ay hindi ang material na bagay kundi ang mga bagay na hindi kayang bili ng pera. Tulad ng malasakit, pagkakawang gawa at pagiging tapat sa sarili. Bago umalis sa mall, napansin niyang marami pa ring tao ang naghahanap ng atensyon. Mga tao na pinipilit ipakita ang kanilang kayamanan o estado sa buhay. Ngunit para kay Althea, siya ay natutong pahalagahan ang mga simpleng bagay na hindi kailangan ng mataas na presyo o pagpapakita. Habang naglalakad siya patungo sa parking lot, muling nagbalik sa kanyang isipan ang mga pagkakataon na siya'y napagod sa paghahangad ng mga bagay na wala siya. Ngunit ngayon sa simpleng kasuotan at ang pagtanggap ng ibang tao sa kanya ng walang paghusga, natutunan niyang hindi na siya kailangan pang magtago ng kanyang tunay na sarili.
Sa huli na pagtanto niyang sa kabila ng lahat ng material na bagay, ang pinakaimportanteng bagay ay ang kabutihang loob. Ang tunay na halaga ng yaman ay hindi sa pagpapakita ng mga bagay kundi sa paggamit nito upang maghatid ng kaligayahan at kabutihan sa iba. Habang patuloy siyang naglalakad, ang kanyang mga hakbang ay mas magaan, puno ng pag-asa at pasasalamat. Wala ng takot o kaba sa kanyang puso. Alam niyang ang yaman na hinahanap niya ay hindi sa mga bagay na susukat, kundi sa kung paano siya makakatulong at magdadala ng kaligayahan sa mga tao sa kanyang paligid. At sa paglingon niya sa huling pagkakataon sa mall, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mga tao sa buhay na hindi nagmamagaling at nakikilala ka sa kung sino ka, hindi sa kung ano ka. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Probinsyanang May Ibubuga.